Pinapakita natin kung sino tayo at kanino tayo. Makikita natin kasi minsan yung disconnect, Katoliko ka, pero yung mga pinopost mo sa social media, parang hindi ka Katoliko. Baka Diyos ka, pero yung content na pinopost mo sa iyong social media ay ang layo-layo yung sa sinasabi mong pinoprofess mo. So, ito yung isang gawain na maganda pinapaalala sa atin. Wala namang bago dito sa sasabihin sa atin. Ngunit ito'y magandang paalaala na kung saan bilang Kristiyano, bilang Katoliko, pinapapasok natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya yung ating pananampalataya ay hindi lamang dito sa four corners inside the church, pero mas pinapakita natin ito sa social media. Doon tayo nagpo-communicate lahat ngayon So gamitin natin yung platform na ito para ipakita natin kung sino tayo mga Katoliko, at kanino tayo ay kay Kristo. So ibig sabihin ito, lahat ng areas ng ating buhay ay pinapapasok natin ang Panginoon. Sa pamilya natin, sa negosyo natin, sa politika natin, lahat. Yan ang challenge sa ating lahat ngayon. So let us make use of the social media as a tool for our evangelization. Nung binabasa ko na itong mga leaflet na binigay na natanggap ko, sana ito yung maging gabay natin parati. Ito yung sinasabi dito. No, napakasimple, madaling intindihin. Ito yung pinaka-basic, pero ito dapat ang ating modo. Ito dapat yung ating mindset. Conscious tayo pagdating sa kung ano ang pinupost natin sa social media. So, we are not only called to be responsible, in terms of our communication through social media, but it is also through social media that we promote our faith. Hindi lang tayo responsible, pero ipakita natin sa social media na tayo din ay mga banal. Huwag kayong maging allergic sa salitang banal, Kasi sasabihin na kailangan natin ang inyong wisdom. Ang gadgets ay bago, pero ang values gaya ng respeto ay hindi dapat magbago. Tulungan ninyo kaming dalhin ang disiplina ng inyong henerasyon sa mga bagong mundo. Yan ang aming pakiusap. Kasi kung kayo dapat maging aware kayo na kung ano yung mga moral values na natutunan ng magulang nyo at ituro sa inyo, dapat ituturo nyo sa susunod na henerasyon. Kaya napakaswerte kasi dito kayo ngayon. Kayo yung magiging daluyan, magiging conduit para magbahagi sa iba, kung hindi na sila ano yung mga natutunan ninyo. Yan. Dapat positibo ang lang tayo, lagi tayo hindi na-stress. Bakit kailangan pa muna hindi mali? Hindi na sinasabi ko, dapat alam natin, pag mali, ang dapat ulit. Tama. Diba? Ganun naman talaga dapat. Hindi pwedeng yung mali, alam mo lang mali. Wala ka ng sino. Ano gano'n? Dapat alam natin, Lalo na pag nakaibigan kayo na para mga suicide na, dapat gawin yung ano, yung nakakatakak kasi yun Pag kayo nangingi sila ng tulong, kausap, kahit na isang topic lang. Kaya yun. Diba? Magandang bagay yun para sa ating mga kaibigan natin. Lalo na yung mga maraming problema sa pamilya. Hindi ano kayo, magpapahal kayo sa mga. Kasi lalo na ngayon kapag tayo sinusunod pa yung mga bata. Hindi namin pa. Diba? Chismis mo. Kalat mo, ganyan. Cyber libel yun. May kaakibat na penalties yun. Kaya dapat alam nyo kung ano yung mga law, mga batas ngayon. Ang cyber libel, 6 months up to 12 years ang kulong. Magpupunta kayo ng 200,000 to 1 million. Cyber libel. Nag-chismis ka ng mali, nagkwento ka ng mali, magbabayad ka ng 1 million. Sana ko ng 1 million, nabayad na natin ako. Hindi natin ako check. Kaya nga kung wala, itulong ka ba? Cyberbullying. Kaya kayo mga bata, iwasan yung pagbubullying. Kasi yan meron din dito. So
tapos pag yung ano sa school, pag hindi kayo pinakinggan ng mga teachers, ng mga administrative, pero silang administrative sanction, suspension or revocation of their permit to operate. See? Pag hindi kayo pinakinggan ng mga teacher, ng mga nila-sersin, pwede nyo sila kireklamo sa DepEd. Tapos isasabay yung eskwelahan. Diba? Ganon. Yan ang mga penalties, ha? Yung online threats and unjustification. Yung mga sa social media. Diba? Yun ang kaya nakita nyo. Pangit yun. Pagka makukulong kayo, 11 days to 6 months. Ang fine, 200,000 to 400,000. See? Yan ang mga batas natin. Nagtataka yung mga bata. Tuloy nyo sa mga gagawin ganyan, gusto mo. Kasi yung iba, naalala ko naman nag-view sa amin, pumatay na bata mo sa buwan. Kasi sabi niya, ay, kasi hindi ako makukulong, 40 years old na ako. Yun nakakala niya. Kapag ikaw, 14 years. Ngayon kasi nilaba, di ba? Parang sa 10 years old. 10 years old. Pag ikaw kumuha ng pinin, hindi ka nga makulong sa kulungan ng mas kakay matatanda, pero makakulong sa yes to duty. Pero kulungan ng yes to duty, pero kulungan ng yes to duty. Sir Smart. Yes, sir. Yung sa Juvenile Act, 15 years old po ang kinakasuhan. Okay, dati kasi 10 yun. Kaya lang nung nirepaso yung batas, inakyat ang 15 para maging criminal liable. Pwede pa rin may maging criminal liable yung mas mababa, yung 14 pababa. Depende sa discernment kung krimen na ginawa niya. Kung motivated siya sa paggawa ng krimen, dadaan siya sa may rehabilitation. Then, pag nasa wasong tulad na siya, aharap siya sa kaso. Okay? Saka siya yan. Ayun po yung laman ng Juvenile Act. 15 pataas, liable na agad. Pag 14 pababa, depende pa sa discernment. Okay? Kaya yung nangyaring barilan, according sa news, yung 14 years old na hindi naging liable. Pero patuloy pa rin pinag-aaralan ng discernment. Kaya baka para maiwasan natin yung mga gano'n, huwag tayo magdadasal ng mga moderni. Dapat lagi tayo mag-rosary. Lalo na sa ano, sabi na, diba? Everyday dapat rosary and pag-ibig. Diba? Doon namin kayo tuturuan sa pag-rosary, lalo na itong mga to na nire-record na parang maging squirrel. Po? Mr. Duming? O dito ang venue. Ha? Kahit pang lang isang oras lang o 2 oras kasi full day po kami doon. Ganong oras. Ano bang petya ng first Saturday of the month sa August? Anong po day? Excuse me po, kasi magkakaroon po kasi kami yung mga magkakaroon ng weekly formations po. Oo. So, yung invitation yun po na First Saturday. Saturday of the month po, na hindi po kami pwede na full day. Oo. Siguro po, suggest ko po na pwede niyo po kami turuan. Pwede niyo po kami turuan ng siguro half day po, and then or morning po after the mass po siguro. And then sa hapon po kasi yung formations na yung time na mag-aaral po kami ng sabay-sabay na yun. Okay po. Si Carlo po ang may hawak na mga ngayon. Hindi po ako assistant. Ay, assistant po. Tapos po, hindi namin alam po ang schedule. Ngayon, dahil magkakakilala naman yung iba, kunin yung schedule kay Carlo para yung mag-a-adjust po tayo ng oras. Kaya may gusto matuto. Nakikipag-cooperate na lang po yung youth ministry po sa inyo po para magkasundo po tayo sa time po tsaka sa date. Yes. Okay. Opo, yung po pala nandito na sa Paris, contact nyo si Kuya Carlo. Pero sa mga kabataan, lalo na sa mga magaganda, mga dalagita rito, kami very interested kami sa inyo, lalo yung mga outsider. Ni-invite namin kayo every first Saturday of the month. Hindi naman iuubusin yung isang maghapon. Kung anong time na available kayo, tulog pa kayo, at naalala nyo, Sa umaga, masarap mag-share ng mga video, di ba?
ba? Yes. Kayo, pag nakaka-receive kayo ng mga good morning, mga phones, yung mga ganyan, yung mga blessing, di ba napapakinggan ka sa inyo? Ano ba kasi isa, ito sila ito, di ba nakakapagod? Di ba nakakapangit din yung negative vibes ng social media kapag ka ginagaling yung pinapapasok sa inyong buhay. Kaya dapat lagi lang positive, di ba? Dapat sa pamilya, magkakasama kayong tumuklas ng legit na fake news. Dapat alam niyo yun kung ano yung mga fake news. Yung mga vloggers, hindi pinanood niya kasi minsan ano lang yan eh, mga pampagulo lang yan eh. Diba? Kaya ako minsan pagka nakita ko yung ano, hindi ko na pinanood ko. Hindi ko na nilalike. Panonood lang. Pampagod vibes. Ayan. Diba yung mga pampagod vibes? Yung mga nakakatawa, inspirational sa Facebook, YouTube, TikTok. Ito, ano ba yung sinusundan mo sa Facebook? Sa TikTok? Sa YouTube? Diba? Alam mo, palakpakan natin si brother na pangalan mo. AJ, o mag-gospel. Dapat talaga. Yan talaga dapat natin. Pinapanood yung mga gospel readings everyday. Gospel. Ikaw, Bea, ano pinapanood mo sa YouTube? Sayaw ko? Ako yung pinapanood ka. Nagiging liminado yan. Ito mga alipat sila, di ba? Nagiging liminado. Yung mga kaibigan ba kayo doon? Kumikita sila doon. Ako naman hindi lang. Kunti lang ako. Tapos na sa akin pag kaya yan, pag yung pagluluto ng masarap, o ngayon, pwede na tayo, pag hindi natin alam yung pagluluto, di ba? Punta lang tayo sa YouTube. Ano ba magluto nila ito? Napapanood natin, di ba? Ayan. Be creative. Gamitin natin ang social media sa mga gagandang bagay. Sa palagay mo, ano sa palagay mo yung mga gagandang bagay na dapat natin i-share sa social media? Very good, tamang informasyon. Talapakan natin si Hindi mo nabubuli ba dito? Nabubuli. Nabubuli. Hindi? Binubuli ka? Paano? Sige. Ano ba nabuli? Kwento. Racial discrimination. Uwi ka. Pag malaki mo yun. Dahil kung di wala kang lahi, ako di ka pugi. Diba? Kasi usually sa ating mga Pilipino, pag may lahi, diba? Pugi. So, hindi ka dapat matakot doon. Ayun. Pero, hindi malagalan doon yung gano'n. Walang racial, masama yung gano'n. Dapat lahat tayo magkakapatid. May kilala sa isa sa mga bansang hospital. Sana i-apply din natin sa loob ng GC yun. Lalo na kung yung group chat ninyo ay hindi naman group chat ng magbabarkada o magpe-friends. And group chat yun ng organization ninyo. Matuto naman sana tayong bumati. Okay? Whenever na meron tayong gustong sabihin doon, lagi natin sabihin yung good morning o good afternoon o good evening before telling our message. Kasi sometimes the RGC na organizational siya, pero pag nag-message yung isa, parang wala nang walang pagbati, no? Kahit naman sa klase, ganun yung mga group sa mga klase ninyo, di ba? Nandun yung subject teacher o advisor ninyo, matuto din naman kayong mag-good morning, hindi biglang, sir, anong gagawin sa number 2? May ganun na parang, tapos mag-message pa 11:30 ng gabi. May mga ganun. Ayun, so sana ma-observe din natin sa mga GC natin. Lalo na kung GC yun ang organization ng simbahan. Okay? Yung mga kwartito, kung mapapansin nyo pag may message ko, okay, lagi ako nag-good morning. Gandang umaga mga kapatid, ito yung announcement kanina. Kasi we have to practice na dapat yan. Kasi organizational siya. Kung magkakabarkada kayo, hindi tingin ninyo parang awkward mag-good morning, walang problema. Pero pag organization siya, group chat, matuto pa rin yung pagbati ng good morning, good afternoon, good evening before telling the message. Importante yun. Para professionally, tawag dito, paggalang natin sa lahat ng member. Lalo na minsan, halimbawa sa choir, hindi naman lahat ng member doon ay
kabataan, di ba? May mga nanay tayo doon, may teacher doon, tapos parang wala tayong, walang paggalang sa pagbago. Tsaka yung emoji na ayun nga, yung sinasabi nila, ingat tayo kayo, sabi nga ni Tita Jen kanina, maganda naman yung message pero naka-angry face. Kasi ako may na-experience ako sa GC, sa school to, nagre-remind ako na activity, ang may-react ng estudyante, dirty finger. Okay. Kaya ginawa ko yung screenshot ko, tapos sinend ko sa GC. Ano yun na? Tapos nandoon yung screenshot ko. Nag-sorry naman siya. Kaya, tapos tinitignan ko yung kung nasa ang banda ng listahan ng emoji yung dirty finger, nasa pinakadulo. Kaya sabi ko, mukhang intentional na gano'n yung reaction. Kung bibigatin yung emoji, hahanapin yung dirty finger, nasa pinakadulo. Kaya sabi ko, baka naman kasi intentional na gano'n na makagalit sa akin yung bata kaya ng dirty finger. Pero yun, just to call the attention of the student, in-screenshot ko, sinend ko doon. Sabi ko, ano yun na? O binura niya, tapos nag-sorry siya. Kaya ingat din po sa mga pagpindot kasi baka mamaya ang mga mapindot. Kailangan naman natin. Alam yan. Wala na tayo. Kasi di ba yung mga fundaments, sabi sa Bible, sabi dito sa Matthew 5, chapter 5, verse 22, sabi niya nga dito, sino magsabi sa kanyang kapatid na ka ay mamamalig na mabawasahan sa apoy ng impyerno. So dapat iba, sinabi ko lang dito na pumunta ka na sa impyerno, paano mag-shoot pa kayo sasabihin na umatay ka sa ano? Ako hindi ko, yung meron kanta na meron gano'n, hindi ko makanta-kanta kasi verse yun eh. Diba? Tapos yung kaya yung sasabihin mo sa kapwa sa impyerno. Ganito, ay mga hateful words. Kaya isipin natin palagi mga bata, diba, na ang ating pagmamahal sa kapwa, hindi natin mag-iisipin. Kasi yung pang-apat na ulit sasabihin natin sa social media at mga GCs, ang extension ng ating pagkatao at pananampalataya. Kung paano tayo magsalita, kung respeto at mag-alaga sa kapwa ng face-to-face, dapat tayo ganun din ang ating pag-uugali sa digital na mundo. Dalhin ang bawat chat, post, ang share natin ay may resibo. Maaari kasi i-screenshot, agad ang iba, ang bawat salita ay may epekto sa puso ng mga nakababasa. Kasi pag i-screenshot niya, di ba, pag nag-share kayo ng hateful face, di ba? So yun ang magiging daan ko yung mga away. Kaya so dapat ingatan mo yan. Maging tayo, respectable sa mga kapwa natin, respeto, mga respeto natin. Final na salita, dapat na matapos ng seminar. Tapos na, ang teknolohiya ay nagbabago. Ngunit ang moralidad at respeto ay hindi dapat nalilimutan. Ang hamon sa akin ngayon ay magsisimula nawa tayo ng pagbabago. Gawin natin ligtas, maayos at may paggalang ating mga lucha. Huwag natin hayaan ang mga media ang kung sa ating moralidad. Bagkos, ang ating moralidad ang pagbago sa takbo ng pamilya. Kaya nga yun nga, dito sa ating mga brochure natin, meron tayo dyan. Doon na lang kayo manood ng mga mga totoong kailangan ng totoong huwag yung mga vlog. Yung i-like, share yung mga vlog. At empowerment. Empowerment. Bigyan kayo ng tools o kaalaman kung paano nyo mismo susulit ang balita. Ang katotohanan ay natutuklasan natin lahat kapag tayo ay mapaluhi. So sa ngayon, sa palagay ba dapat mapaluhi ka na sa mga Facebook? Ano paano mo, Ben? Rain? Yan, kailangan fast checking. Yan. May mga nandito ha. Check nyo muna kung tama yung mga pinapanood nyo. I-verify nyo. Respect yung privacy. Halimbawa, yung kasama nyo, gusto niya ng privado siya. Tapos verify yung mga pictures. Siyempre, kailangan i-ask nyo muna siya kung pwede ko bang i-share ko. Ako pag gano'n, nangihingi ako ng permiso, pwede bang kunin ko ang share ko din. Yan. Kailangan meron tayong paggalang. Kailangan din natin yung kanilang privacy. Pero minsan, pag kayo alam mo na ng friends, so, share mo na rin, di ba?
Tapos, practicing empathy. Dapat alam nyo rin yung kanyang pakiramdam, ano ba siya, ano ba yun. Kasi minsan pag pinungi natin sa kapwa natin, alam natin kung ano yung kung ano yung kanyang kinalalagyan, kung ano yung mga nararamdaman niya. Dapat alam din natin yun. Oo, are you okay or not being okay? Gano'n, dapat, di ba? Kailangan alam natin kung ano yung pakiramdam ng isang tao. Always look, the other shoes. Di ba? Tignan niyo yung kung anong size sa sapatos natin. Kung ano yung lalagyan niya kung just wear his shoes. Di ba? Para malaman mo ano yung kinalaman niya. Kakayunan niya ba? Kung okay ba siya, hindi siya okay. Kaya protecting personally, tayo mga senior, dapat hindi rin share ng mga IDs. Kasi ang hirap kapag yung ID nyo, pinicturean nyo, na-share nyo, pwede nang gamitin nyo sa staff. Ginagamit yung ID mo para sa discount sila. Tapos ikaw pala yung hindi ba na hindi mo alam. Kasi pala ginamit niya ID. Tayo ay magkakapatid, tayo ay magmahalan. Ganun dapat hindi tayo magbuli kasi masama yun. Diba? At saka huwag kayong matatakbo, halimbawa na bully ka. Subukan mo kay Sir C. Diba? May teacher tayo na dapat natin subukan. Pag ayaw mang hindi teacher sa parents, diba? Pag ayaw sa parents, subukan sa barangay. Huwag niyong intindi sa sarili niyo. Huwag kayong matakot na huwag magsumbong. Kasi yung mga batang hindi nagsusumbong, yun na tayo madalas yung mga tao. Pamatay, di ba? Pagdating din naman yung mga batang nagpapakamatay. Kasi hindi silang kinikilin yung problema nila. Andiyan dyan ang mga sisters, ang DMI, ano yung kausapin. May mga mabibigyan kayo mga problema. Kay Tita Jen, huwag lang pera, ha? Pera. Yan. Naintindihan nyo? Kaya maging guide tayo. Tayo kayo lalo na kayo mga nabibigyan sa simbahan, di ba? So alam niyo na dapat. Alam niyo na dapat ang tama at mali. Kayo ang magiging sunshine ng inyong kapwa. Sa mga napakinggan nyo ngayon, ang sabi nga, naalala ko yung bata ko, sabi, pag may napanood ka, nakita ka, pulutin mo ang tama, itapon mo ang mali. Iwaksi ang mali. So, dapat natin pupulutin lagi ang tama. Naintindihan ba, children? Naintindihan? Yes, po? Iwaksi ang mali. Pero, pulutin ang tama. Pero may nagpaliwanag niya. Pag tinapon mo yung mali, maraming makakapulot. Hindi, narinig ko to. Dito, sorry ko dapat ko rin. Ako tinapon na. Yung pag-utis siya mo, share. Yung may, yung mali, huwag mo, kunin mo, itago muna yung mali. Huwag mo na itasik yung mali. Kasi po, case-to-case cases. Pag ganito nakikinig tayo, di ba? Kailangan pupulutin natin kung ano yung tama na napakinggan yun. Di ba? Tapos ngayon, then share. Para ano? Think before and share. Yeah? Yan dapat share. Share the love of God. Yan ang dapat natin laging ginagawa. Ito yung mga katanungan. Siyempre, alam ko yung mga tanong dyan. May mga tanong ba? May mga tanong ba? Wala? Pero dito lang, yung ating mga anghel, tawagin niyo si Saint Michael Archangel. Bigyan kayo ng guidance. Lalo na yung kayong mga kabataan. Pag naguguluhan kayo, tawagin niyo siya. Mag-rosary kayo. Hindi nakabaganda talaga the best rosary. Pagka kayo naguguluhan, naiibis kayo sa mga kasama, ka-text mo. Ako ganun din ako. Nag-rosary na lang ako, nananahimik na lang ako sa bahay. Ganun ang gagawin natin. Kasi di ba nakasulat sa Bible yan? Kapag naiinis ka, nagagalit ka, punta ka sa kwarto mo, magdasal ka. Diba? Input mo lahat ng pagdasal ka rin na para matanggalin mo. Kasi kung yan natin galit natin, basta mo, papatayin ko ng ganyan. Nakakalungkot siya, diba? Katulad din, sabi, pasasabutin ko yung eskwelahan na yan. Natakot na yung mga taga-Cavite kasi ilang school yung sila yung estudyante. So nakakalungkot yan mga kabataan. Kasi dapat ang ano natin, isipin natin ang mabuti. Paano maging mabuti sa kapwa? Watch our words. Sabi na.
magiging gabay sa ilang ang susunod na henerasyon bilang mga nakakatanda ang mga seniors. Mga seniors, tayo yun. Ako malapit na, kung na lang. Nagsisilbing sunshine o gabay ng ating pamilya at komunidad. May malaking papel ang mga lolo at lola upang mapanatili ang moralidad sa media. Pagkatama ng may pagmamahal. Kung may nakikita hindi magandang pinanonood na ginagawa ang mga post sa internet, maaari silang gabayan. Mga lolo at lola dyan, kailangan magpuplit ng kumabay at paalalahanan tungkol sa mga tamang asal. Gamit ang gabay ng flyers, ayan yung mga flyers nyo, pangangalagi sa kapayapaan, ang isip, ang panonood ng mga positibo ay nakakatulong at may matataas na uri ng moralidad ng palabas na nagbibigay ng katahimikan sa puso at isipan. Ang buong pamilya. Sa madaling salita, ang morality in media ay ang pagpapanatili ng ating respeto sa katotohanan, kagandahang asal, at sa ginagamit natin ang television, radyo, o cellphone. Ito ay pakiyak ng teknolohiya ay ginagamit para magtatag ng pamilya at komunidad sa halip ng magdulot ng kalituhan o pag-away. Mabuti sa ating speaker at sana yung natandang natin na ito, itago natin. Let us, ako magpo-post din ako doon sa ating parish page. Maikli lang naman ito, no? Tapos ikalat natin, no? Lalo-lalo na sa mga kabataan. No? Sa mga kabataan, kayo ang mas eksperto, kayo ang mas techy pagdating doon sa paggamit sa social media. Imbis na gusto nyo mag-viral, nagkagawa ng kung ano-ano mga pinopost, no? Gamitin natin ito as a tool for our evangelization. And evangelization simply means to proclaim and to share Jesus, to love like Jesus. So, yan yung una na dapat matutunan, lalo na kapag ang kabataan ay bumubuo tayo ngayon ng social communication na ministries. Tama yun. Kasi nga kailangan natin lagi ng greetings. Alam niyo kung bakit ganon? Kasi nagiging practice ko minsan sa... Para yung sinasabi niya na pag-say hello, pag naging practice niyo yun sa family, automatic yan. Pag nakikipag-usap kayo, automatic yan. Kasi nagsisimula sa pamilya ang kagandang asal. Kung ano nakikita, kung anong practice nyo, yun ang mangyayari sa buhay ninyo. Iikot kayo sa mabuti ko na ririnig nyo ay laging mabuti. Pero kung lagi ay murahan, lagi angilan, hindi magiging maganda sa bata. Pero diyan, pag kayo may yung sinasabi ko naman, angilin may cheesy kayo, dahil yun nararamdaman ko paano ang pagmamahal. At yung pagmamahal na yan, may ibibigay nyo rin yan sa inyong kapwa. Kasi kung ano nare-receive, yun ang may bibigay. Okay ba? Hindi kayo good morning? Ano ba yung magagawa natin? Hindi ba kayo ipag-alahan natin dyan eh? Mas matitigas ang komunidad. Responsibilidad natin siguro na ang sarili nating bakuran at pamilya ay hindi madudugis sa mundo. So kung hindi natin kaya ang buong mundo, sa atin na lang, sa ating pamilya, diba? Sabi din kasi, it's bad to be indifferent for you to become guilty when you choose to ignore what's happening, be a defender of our Catholic faith. Kasi kapag ikaw, alam mo, ako wala kang sinabi, wala kang ginawa, kasalanan mo. Kung alam niyo sa Biblia, di ba yung kumakain mahirap si Lazarus sa ilalim habang kailan ng mayaman, di ba? Inilaan siya ng aso. Pinakayaan siya ng mayaman. Nahiya siya kumain sa ilalim ng lamesa yung mga menu niya. Wala siyang ginawa. Akala niya wala siyang kasalanan kasi wala siyang ginawa. Hindi niya binalayas, hindi niya kasi kumakain doon. Pero mali, hindi siya nakarating sa langit. Kasi wala siyang ginawa, hindi niya binulungan. Hindi niya binigyan ng ilumin. Kasi di ba sabi sa Biblia, isang baso lang hindi pa sa inyong kapwa. Pagpapalain ka ng Diyos. Isang baso tubig. So, di ba ganun lang ang pagmamahal natin sa kapwa natin. Dapat, alam natin ang tama at alam natin ang mali
Ang mali, huwag na natin i-share. Ang tama, ito i-share natin.